kabayan, ang laki ng isda. Grabe si Axel, oh. Yung fishing rod niya, tibay, never gave up. Okay, gigi. Ala, nabasa na. Ano nabasa? Tindog. Si Fish. Okay. Kasalanan niya ni Fish. Ayan, may tahong oh. Dumidikit lang. At okay, mag-play siya ng tahong. Good morning mga kabayan. Sarap pa matulog. Umaga na dito. Nakon tayo dahil oras na. Nag-alarm tayo. Sarap pa sana matulog pero kailangan natin pumasok. Dahil nga may trabaho tayo mga kabayan na. So ganito ang buhay sa Greenland. Pag umaga napakahirap pumasok. Para kang yung nakadikit na mantika na kailangan mo nang initin para makabangon. Dahil sa lamig dito, ang sarap pa rin matulog mga kabayan. Pero kailangan natin bumangon para pumasok tayo. Jam. Shh. Gising na. Maggatas. Pasok ka na. Umaga na dito mama, gising na ako. Gising na din yung anak ko. Papasok siya ng school. Ang damit niya, dito na, naka-ready na. Yan, timpla muna tayo ng gatas. Init na ako ng tubig. Kasi sa umaga mama, ito lang, iniinom ko gatas. Yan, ito. Tatlong ganito nilalagay ko. Kasi ito sa anak ko. Sabay na din kami gumising eh. Hindi natin ang ininit. Para mainitan yung sikmura niya bago papasok. Bisa jam. Ayan, so mayroon namang kung dito yung pandesal na hindi naubos, bali ginawa ng biskwit. Initin lang natin to, yung ating almusal. Start pala. Ayan, so initin natin. Si Axel mga kabayan, yan po yung damit niya, nakaprepare na yan sa umaga para pagising niya, suotin niya na lang. So, ganito dito yung mga bata, mga kabayan, tinitrain na dito sila pagka umaga. Na yung kuha nila mga kabayan, sila na magbibihis, sila na pupunta ng school. Siya na lang pupunta yung mag-isa sa school. Kasi ito yung higaan niya dito. Yan si Amaya. Ilog pa yung anak ko. Tapos dito naman si Axel. Yan, magbibihis yung anak ko, siya lang mag-isa. Antok pa siya. Tapos dito naman kami ni Mrs. nakatulog, dalawa. Ayan. Pwede na ata ito mga kabayan. I-end natin. Ayan. Init, kunting init lang. Ito na po yung biscuit. Ang baon ni Axel? Ano yan? Laman? Ito yung baon ni Axel. Nagbaon na siya. Nagbaon na naman yan ng pagkain dun sa school, pero may libre naman silang pagkain dun. Ayan, ito po yung ating biskwit. So naging biskwit na sa mga kabayan kasi kung ito pandesal na sobra, tapos ginawang biskwit ni Mrs. Hindi naman to sira. May biko dala. May biko din dito. Yan po biko. Ito yung mga niluluto ni Mrs. para pa umaga. Kakainin namin ni Axel. Yan Axel! Yan. Bibihis pa si Axel. Kasi ang dami pa kasing damit niyang suotin bago siya matapos. Yan. Tapos Mrs. magkukuha siya ng ulam para mamaya magbababad siya ng manok. Ano manok?
Native. Native naman ang ibababad niya. Tapos pakuluan. Para mamaya, luto na pagdating namin. Kain na lang tanghali. Ayan, kain po tayo mga kabayan. Ito po yung pandesal namin. Ay, yung biskuit na sa. Napakasarap. Sa umaga kasi mga kabayan, walang gana. Minsan kumain kaya ako yung tinapay lang ako tsaka gatas. Biskuit na. Tapos na magbihis? Ha? Ayan. So magatas na si Axel mga kabayan. Tsaka pandesal. Para may laman yung tiyan niya. Bukusin mo yan ha. Ganito dito mga bata sa ringan. Umaga pa lang kailangan na lang gumising sa sarili nila. Tapos pagkagising nila, magbihis na yun sila. Hindi na lang pwede maligo dahil kuwan, malamig dito. Naliligo to sila hapon na or gabi. Dahil sa ganyan, napakalamig. So ito yung oras natin dito, alas 50 po, mag-alas 7 na po. Pero yan, napakadilim. So medyo madulas din ang kalsada. Yan. Ikaw na lang punta mamaya sa school ha? Ikaw punta sa school? Ito yung baon ni Axel mga kabayan. Yan. Baon na niya. Nilalagyan ng misis ng pagkain para meron siyang pagkain sa eskwelahan. Pero meron naman silang pagkain na libre doon. Pero minsan, yung pagkain, hindi siguro niya magustuhan. Kaya pinababaonan na lang ni misis. Tinapay. Saka tuna. Yan, tinapay na may butter. Nilagay namin sa baon ni Axel. Kaya meron siyang kainin doon sa recess. Kasi dito mga kabayan, hindi mo naman sila kailangan bigyan na ng pera para bumili pa na kung ano-ano. Pabaunan mo lang kung gusto mo. Or doon, may mga pagkain naman doon sa school na nagluluto naman doon. Kumakain sila doon alas 11. Kaya ulagay yung anak mo dito, tanghali, busog na siya. Lapis? Ngayon mga kabayan, mauna ako sa anak ko dahil pasok ko alas 7. So 6:55 na dito. Tapos yung pasok kasi ng anak ko ay alas 8 yung pasok niya. Pero kailangan makapunta na siya ng bus ng 7:30. Kaya magising din siya ng 7 kagaya ko. So mauna na ako ma. Bye. Bye. Axel. Ingat ka. Ngayon palabas na tayo ng bahay mga kabayan. Ito po yung labas natin. Ayan, hindi naman siya malakas yung hangin. So malamig pa rin. Ayan. Ito yung lalakbayin ni Axel ngayon. Mula po dito sa bahay namin. Lalakad po siya. Siguro may mga 500 meters. Yung building na yan, oh. Diyan po siya sasakay banda ng bus. So yung anak ko na lang yung maglalakad papunta ng school mga kabayan. Dahil ako ipapasok na. Alas 7 yung pasok ko. So malapit. Ilang minuto na lang mga kabayan. Yung 7:56 po dito. So mag alas 7 na mga kabayan. So kailangan ko makarating sa trabaho ko bago mag alas 7. Kasi Axel naman alas 8 po. So ganito po dito yung mga bata. Tingnan yung mga kabayan. Yung may mga ilaw-ilaw na yan. Yan mga bata yan mga kabayan. Nahatid ng mga magulang nila sa kindergarten. Kasi yung mga magulang na magtatrabaho. Dito po kindergarten po yan dyan sa baba. Yan. So ganito yung mga bata oh. Alas 5, alas 6 pa lang ginigising na. Or gumagising sila sa sarili nila para pupunta ng school. Or pupunta ng kindergarten. Ihatid sila ng magulang nila pag mga maliliit. Yan. Pupunta na po kami ng trabaho. So ito yung dadaanan natin. Dito sa baba yung kindergarten. Iwanan ng mga bata dyan. So ayan oh. Nag-alas 7 na. Ito yung mga magulang oh. Natin din yung mga anak nila dyan. Yan. Para makapagtrabaho sila. Walang katao-tao pa dito banda. Ito din mga kabayan. Ayan. Pumapasok sila ng ayan, maaga. Ngayon sila tinutulak. Bata yung naman nun. Papunta ng kindergarten. Para makapagtrabaho sila. Iatid na sa
kindergarten yung anak nila. Merong magbabantay nun. Kukunin nila hapon na. Ito naman mga bus stop. Ito mag-aantay yung mga estudyante. Good morning mga kabayan. Yung oras natin dito ay alas 7 na po. Grabe mga kabayan, no? Alas 7 ng umaga, ganito kadilim. Sa Pilipinas, alas 5:30 mga kabayan. Maliwanag na yung araw at sumisikat na. Nasisikatan tayo ng araw sa umaga, nagiging maliksi tayo, nagiging malakas tayo. Dito mga kabayan, kapag walang araw sa Greenland, nanghihina ka dito. Ako dito mga kabayan, nakakaramdam ako ng panghihina, lalo na sa umaga, nahihirapan akong gumising dito. Pero sa Pilipinas mga kabayan, ibang iba talaga dun. Alas 4:30, alas 5, nakakagising na ako mga kabayan. Ang sarap ng gising ko sa Pilipinas. Pero dito mga kabayan, parang may rugby yung likod ko. Pag gigising ako mga kabayan, ang hirap talaga gising. Pero wala tayong magawa dahil tayo ay nagtatrabaho dito. Trabaho yung punta natin. So tingnan nyo yung mga tao, busy na sila. Umaga pa lang mga kabayan, gising na dito para magtrabaho. So nandito pala kami sa may ito. Yung trabaho natin. Ito po yung nursing school. So yun, trabaho muna tayo mga kabayan. Ito po yung itsura ng alas 7 ng umaga sa atin. Yan po, may mga tao na naglalakad. Papunta yan ng trabaho, may mga sasakyan. Pag ganito alas 7 mga kabayan, busy na yung kalsada. Dahil ang iba pumupunta na ng kindergarten, pumupunta na ng trabaho, pumupunta na ng school. So ito po yung school na tinatrabahoan natin. Ayan, so nandito na kami mga kabayan sa tatrabahoan namin. Ito po yung nursing school dito sa Greenland. So magkakabit kami ng mga fire alarm. Ito po yung itsura, first floor, ground floor, first floor. Tapos ito po yung labas natin dito. Ayan. So ito po yung labas natin. Ano, napakatahimik. Alas 7 na po dito ng umaga. Pero napakadilim at napakalamig. Ito po yung mga dorm dito mga kabayan. Tulugan po ito ng mga estudyante. Tapos hanggang dito po, mahaba po yung dito. Tapos dito naman sa unahan, mga office na mga dito. Ito dito, office to dito. Ayan po, information. Ayan. So mayroon na pong pumasok din dito umaga dahil alas 7 may naglilinis na po dito. Dahil mamaya po alas 9 pumapasok po yung mga teacher dito at saka yung mga estudyante. Medyo malawak-lawak din to mga kabayan. Ito naman dito ay mga laboratory na to dito. Ayan po siya. Yan po may mga tablet, mga parang attendance nito. Ayan siya. So ito madilim pa sa dito. Ako pa lang bubukas dahil magtatrabaho tayo dito. Ayan. So yung ginawa namin, electrician pala yung trabaho ko dito. Ayan po siya. Linya po ito ng mga fire alarm. Wala pa siyang fire alarm dito. Kung may sunog, masisend niya mga kabayan, no? Madidetect niya yung usok niyan, yung device na ilalagay dyan. So yun, mag-a-alarm siya, tutunog siya. At automatic na po siya. Para safety po yung building. Kaya kami yung naglalagay ito po. So ayan mga kabayan, mayroon pala tayong followers na pumunta dito sa Grab and Go, dito sa pinatatayuan natin. Ayun po si kabayan, pabalik na po siya. So papunta siya ng Pilipinas at galing po siya dito sa Manitok sa Greenland. Ayan po siya. Ayan. Ingat kayo. Ayan, so dinala siya dito ng kababayan din natin na Pilipina. Ayan, si ate. Ayan. So papunta na siya sa mga kabayan, sa Denmark. Babiyahe siya pa uwi ng Pilipinas. Ayan po si kabayan. Ayan. Ito po tayo sa may Grab and Go na ito mga kabayan. Bibili kami dito ng pagkain ng kasama ko. Tapos may tumawag kasi sa akin si ate, yung may-ari dito ng Asian store. Kasi kakilala ko siya. Meron kasi sa kanya bumili doon ng pagkain doon sa kanyang store. Tapos nagtanong siya kung saan ba daw ako dito sa Nuuk City, Greenland. Kasi kakilala kami ni ate. Tapos yung tinawagan niya ako, gusto daw ako ma-meet ng isang follower. So nakakataba ng puso mga kabayan. No? Mayroong mga kababayang Pilipino na ina-idolize ako. Tapos humahanga sa akin. Yun, nakakataba ng puso. Hindi ko din nakalain mga kabayan, no? Kahit dito sa Greenland, may nakakakilala pa rin sa atin ng mga Pilipino. Kahit yung iba, hindi sila natuwa sa akin dito. Pero maraming Pilipino dito na nagustuhan ako dito dahil sa mga video natin. Kaya minsan mga kabayan, no, may mga Pilipino na napunta dito at nagpapapicture sa atin. Hindi naman ako nagmamayabang mga kabayan, pero sinasabi ko lang yung mga nangyayari dito. So, nandito tayo sa loob kasi bibili ng pagkain yung kasama ko. Uwi ng Pilipinas, 5 eroplano, papunta magbabakasyon pala si kabayan. Saan ka galing? Parenso. Dito pa. Ilang bakasyon mo na ngayon?
Pangalawa po. Meron po tayo dito isang followers na pinuntahan tayo dito sa North City, Greenland. Si Kabayan. Anong pangalan mo, Kabayan? Lindon po. Lindon. Bali, saan ka ngayon papunta? Biyahe ko po papuntang Denmark. Bali mo bakasyon na sa Pilipinas. Papunta dito, ano yung aeroplano lang? Yung aeroplanong maliit lang din. Punta pa sa ng Denmark. Ilang aeroplano sakyan mo? Tapos pumunta ng no. Dalawa. Pumunta pa ng Copenhagen. Lagin. Tapos Tatlo. Pilipinas. Dubai. Mga 5. Uwi ng Pilipinas, 5 aeroplano. Papunta magbabakasyon pala si Kabayan. Bisaya ka din, ha? Bisaya ko. Saan ka? Taga Mindanao. Taga Mindanao. Tignod. Shoutout mo yung mo sa Pilipinas. Ano? So, salamat sa pagbisita dito. Salamat. Hindi ko Nakita akalain. natin yung nandun po. Thank you. Sige. Dumaan muna kami dito sa may Filipino restaurant. Ayan, pasok tayo dito. Yung kasama ko, babili siya ng pagkain. Ito po yung restaurant dito ni Kabayan. Ito po yung mga nagluluto dito. Ayan, pag napunta kayo dito sa Nook City, ito po yung mga menu nila mga kabayan. No? May family box, Thai, Filipino. Ayan, kompleto po dito. Kapag nagki-craving kayo ng mga pagkain. Ayan. Ayun, sisig naman yan ng kasama ko. Pinaluto niya. Ayan. Pag nagbabakasyon kayo o mapunta kayo dito, mag-tourist kayo dito sa Greenland, puntahan nyo itong Grab and Go or Bubble Tea House. Magpaluto kayo dito ng gusto yung pagkain. Kasi tayo mga Pilipino, naghahanap tayo ng mga pagkain Pilipino pag napunta tayo. Ayan. So ito po yung area dito. May mini grocery din dito. Ayan. Mayroon ding toyo. baka magpaluto ng toyo. baka aalis yung mga customer ba? Ayan. Ito yung itsura ng mga bahay dito. Para sa mga Roblox. Ayan. Container type lang sa mga kabayan. Square lang. Ayan. So ito yung pong paligid natin. Pagka wala siyang snow, mas maganda sa tingnan. Makikita yung mga bato. Ganito na sana. Dapat summer na. Pero itong lake dito, ayan, matigas pa rin yung lake kasi makapal yung ice niyan matagal pa yan tunawin. Ang tagtunaw dito kasi kuwan siya, May, April, Mayo. Pero minsan Mayo nag-i-snow pa rin. Ayan, ganito yung itsura pagka yung snow na matutunaw na kasi makikita mo yung mga bato. Tapos yung gilid ng daan natin makikita yung mga espalto, simento. Ayan. So ganyan na yung mga building na ginagawa namin, no. Yung sa itaas nakapatong lang sa bato. Ganito kasi dati ito mga kabayan, ito yung dinadaanan natin. Ginawa nila para may kalsada. Titipagin nila ito. Yan, tinipag ito. Itong kalsada na to, paggawa nito, napakahirap dahil papasabugan nila ganyan, no. Pinapasabugan nila. Ayun, labas tayo mga kabayan. Alauna na po dito ng hapon. Tingnan natin yan. Wala pa ring araw mga kabayan, no? Ganito pa rin yung panahon natin. Kaya maya mga kabayan, alas 3, madilim na naman. So, matagal dito magkaliwanag. Siguro mga alas 11 or alas 12 makikita mo dito yung ganitong itsura ng view na medyo may kunting liwanag lang. Pagdating na naman ng alas 3 yan, mawawala na naman to at totally dark na pagdating ng alas 4, alas 5, dilim na talaga. Ngayon sa isang area mga kabayan, kasi yung anak ko na lalaki si Axel, gusto niya subukan itong bagong pamingwit niya dahil nga bumili kami ng pamingwit niya yung nakaraan mga kabayan dahil nasira yung pamingwit namin. Tapos ngayon medyo maganda yung panahon, hindi siya sobrang lamig, siguro nasa minus 1 degrees lang. Tapos yung anak ko si Axel, matagal na ito nagyaya mamingwit. Paano pa naman napakalamig dito. So ngayon, subukan namin yung bagong bilin niya na pamingwit. Pakita mo nga Axel. Ayan yung pamingwit niya na bago. Ayan yung hilig niya dito. Kapag summer, madalas siya namimingwit. Minsan kasama niya yung mga batang Greenlandic. Kaya hilig siyang mamingwit ng isda kaysa doon maglaro sa loob ng bahay. Kaya nung mga nakaraan mga kabayan, panay talaga sabi siya, mamingwit ng isda. Ha? We're going here. Oh, mayroon pa ditong kwan, oh. Uy. Oh, may kwan pa ng tahong, oh. Umabot pa dito. Ibig sabihin, umabot ng tubig dito, ma? Oh, kinuha siguro yan nga doon. O ngayon, pupunta tayo doon sa unahan kasi Don't touch kay dito na tao. Dito may ice, oh. Dito ice, oh. Sa unahan. Subukan natin dito mga kabayan kung mayroon ba ditong isda kahit malamig. Ayan. Sabi kasi nila dito, kung may isda ba daw dito kahit malamig, nabubuhay ba daw yung isda.
O, titingnan natin kung mayroon pa ba tayong makukuhang isda dito, kung gaano ba kadami talaga yung isda sa Greenland. Kahit ba malamig, mayroon ba dito. So, tingnan nyo dito yung naapakan natin. Oh. Makakuha lang talaga to, damo lang na namatay siya. Pero ngayon, natanggal yung mga snow, nakita na yung mga damo. Dahil nga medyo warm ngayon, pag warm natutunaw yung mga snow. Maganda dito pag summer din kasi ito, tutubo talaga yung mga damo dito at matataas to dito. Ito lang damo, pero walang puno. Tapos yung kuha natin, mga bahay dito, mga ganda mga kabayan. Axel, ready ka na? Oh, ready na. Makakuha ba tayo ngayon? Makakuha talaga eh. Kaya bago to, puti bago din yung ano. So ngayon, hanap kami ng pwesto. Medyo low tide lang dito ngayon. So dito na lang tayo sa gilid ng dagat oh. Baka mayroon dito. Maganda yung panahon ngayon mga kabayan oh. Kaso medyo madulas-dulas ang bato. Ha? Dito? Oh, sige, dito daw kami sa gilid na lang ng dagat kasi low tide dito. Baka may isda dyan eh. Hindi na kami pupunta ng malayo. So dito lang sa gilid. Napakaganda dito ng mga bato nila mga kabayan. Napakalinis. At gusto namin masikatan ng araw dahil dito mga kabayan, importante yung araw dito. Pero yung araw natin palubog na siya dahil yung oras natin ay alas 3 na nga dito mga kabayan. No? So, sumisilip lang yung kuwan dito, yung araw, panahon ng winter. So, sa summer, marami kami ditong pwedeng gawin mga kabayan. No? Kasi nga, hindi siya mainit, hindi din siya sobrang lamig, katamtama lang yung temperature dito sa summer. Pero pag winter, swerte mo na lang mga kabayan, pag ganitong panahon, walang malakas na hangin, tapos kalmado yung panahon, walang ulan, walang snow. So, subukan namin dito kung mayroong makukuha. Dito tayo banda oh. Yan, low tide ngayon dito. Kaya medyo maganda mag-mingwit dito siguro banda. Dito lang tayo, Axel. Oh, sige. So, nandito na kami mga kabayan sa may gilid. Dito ko lang kayo makuha. Dito tayo. Kaya sisit up muna natin tong kuha ni Axel. Yung kanyang pamingwit. Ito po yung bagong pamingwit niya. Pambata lang ito mga kabayan kasi medyo maliit. At tingnan natin kung matibay ba ito. Tibay So, talaga medyo eh. low tide lang siya ngayon. Talaga dito never give up. Never give up daw nakalagay oh. Ibig sabihin huwag daw mag-give up. Mga kabayan, hindi po ako lumaki sa dagat. Kaya hindi po ako sanay itong mga pamingwit. Sanay ako sa bingwit, mga tilapia lang. Pero yung ginagawa naming pamingwit, kawayan lang. Yung, Alam ko man yun. alam mo yung sanga ng kawayan? Oh, alam ko man yun. Nung bamboo. Bamboo. Oh. Dito pa, Minsan kinagamit ko yung mataba. Oo. Sa amin, bamboo lang mga kabayan. Pati stick. Hindi mo na kailangan bumili ng stick. Ang bilhin mo na lang mga kabayan, yung kuha na lang, yung parang taga niya. Pero dito kailangan mong bumili kasi wala namang kawayan dito na kahoy. At saka fishing talaga yung kuha dito. I-release mo, Cham. Fishing naman talaga kabuhayan dito. Kaya pag gusto mong kumuha ng ulam, dapat masipag ka dito mamingwit. Pero kung ayaw mo mamingwit, pwede ka namang bumili. Kaya mga kabayan, ito po yung mga pain natin. May 3 po tayo dito. Yan, may kulay-kulay po yan. So yung piliin natin, ito yung yellow. Kasi medyo attract kasi ito. Kung kulit tayo na na isda, iba naman. Ayan. So ngayon, ito po ating kuha ni tali natin. Sana makakuha tayo mga kabayan. Subukan natin dito kung mayroon pa rin bang isda dito sa Greenland kahit sa ganitong winter. Dito natin mapatunayan kung talagang buhay pa rin ba yung isda sa winter, yung sobrang lamig. Bagong pamingwit ni Axel, unang hagis natin. Dito natin malalaman kung may isda pa talaga dito sa Greenland kahit malamig. So yun, bababa muna natin. Kaya na. Tingnan natin dito, maliit lang ang pamingwit ni Axel. Pang bata lang kasi to. Pero tingnan natin. Dami ano oh. Parang may ano. Low tide kasi mga kabayan, hindi ko alam kung may pag-asa tayo dito. May lupa. Baka yung mga isda umalis eh. Ayun, may isda oh, nakasunod.
Ayan, huli mga kabayan. Unang hagis. Unang kuha. Ayan. Woo! Ang laki. Grabe si Axel. Woo! Grabe mo na itong Hawakan mo yung pain lang. Okay. Woo! Grabe mga kabayan, ang laki ng isda. Ilagay mo dito. Uy! Dito. Ilagay mo dito. Ilagay mo dito. Hinabol niya eh. Oh. Kinaano niya ako yung kamay ko. Gusto niyo kagatin. Grabe, swerte yung pamingit ni Axel, oh. Kahit maliit lang. Pero lumalaban pa rin siya. Oh. Nag-fishing sila doon. Ako dito is magkuha ng tahong. Oh, May tahong ba dyan? oo, sobrang laki ng Pag mga sure ba? tahong. Maya. Ayan, Ito yung view pakita ko natin, sa inyo ha. Kaso sobrang lamig ng tubig. Maya, don't touch ha. Hindi ko siya mahawak kasi malamig yung tubig. Don't touch, Maya ha. Wait lang, Axel. Ako na magkuha niyan, Axel. Kuha ko ng Saglit. sample ha. Ayan o. Wait lang. Kuha ko ng sample. Axel, ako na bahala dyan. Wait lang. Ano yan? Tahong? Nalabasa na yan. Ay, may tahong pala. Don't touch, Maya. Cold. Ayan, may tahong oh. Dumidikit lang. Ato, mayroon pa. Dami gani. Oh, Wala, ang laki. Grabe. ang dami pa yan. Ito pa oh. Wala. Ang dami pala ditong tahong banda. Oh. Ay, malalaki oh. Ah, Malamig lang. lamig. Oh, Just wait, Maya. ayan pa. Dami talaga pa. Tumpok-tumpok. Ay, ang dami. Ang lalaki. Buhay pa talaga sila. Huh? Oh, Wala. Buhay na buhay. ayan pa oh. Amaya, stay lang, stay lang. Amaya po daw. Amaya po daw. Stay lang, stay. Gaya daw si Amaya ma. Diri ako ibutang. Oh. Okay, mag-play siya ng tahong. Dagko kayo pang. Okay na. Yan. Sige. Lakasan mo ha. Sige. Ay. Papunta. Wait lang. Ano na? Yan. Tay ko tapon dito sa tumugan. Yeah, ako na yung tapon. Ako na tapon kasi di pa siya marunong. Tapos siya mag-ikot. Ayun. Dito malayo. Dapat. Sige, ikutin mo. Si Axel daw pamingwit mga kabayan. Kaya titira. Parang meron? Sige, sige. Hala. Isda yan. Isda na. Sige. Wala akong siya kagalaw. Ha? Sige, ikutin mo. Sige. Tigas? Isda? Isda mga kabayan. Sige, sige. Oh. Oh. Diretso. Ang laki ng isda ni Axel, oh. Wow! Mag-fisik dyan. Okay. Wala, grabe no, malalaki. Laka. Dako. Ito yung isda dito sa Greenland, oh. Laki. Catfish. Ang laki siguro. So, ibenta natin sa Ay, Pinas. wag mamaya. Wag na, basa na imong kamot. Grabe, para siyang butiti, no? Butod. Butod ang mga isda diri. Ang laki ng tiyan. Grabe si Axel, oh. Yung fishing rod niya, tibay, never gave up. Okay, gigi. Ala, nabasa na. Ano, nabasa? Tindog. Si Fish. Okay. Kasalanan niya ni Fish. Bad si Fish. Kasab si Fish. Grabe. Guys, sakit. Ang lakas. Paano matanggalin to? Sumabit kasi sa kanyang... Parang paperfish siya ma. Ano? Bumiti siguro to. Muntis yan ba? Maya pa. Tindog ikaw. Ay, bantay ko. Guniti sa kanya. Ayan na po. Ito po yung isda sa Greenland. Catfish. Binasa Guys, ka ni kinagat ako. Amaya. Hala! Balintong siya. Ay, Dapat pa yung... ganyan. Balik na kami doon sa may pwesto namin. Doon sa may sasakyan kasi medyo malabig na mga kabayan, no? Kaya maglaro dito sa may bato. Let's go na. Dahil na.
Tara. Wala ka da, Axel, oy. Yan, ito lang yung exercise namin dito, dagat. Wala mga puno dito, wala din dito mga street foods. Ang papuntahan mo dito, mall lang, tapos maaga din nagsasarado. Let's go! Ganitong lugar lang mga kabayan. Maglalaro daw sila dito sa gilid ng dagat. Oh. Pahabol-habol yung anak ko sa kuan sa may tubig. Medyo kuan kasi yung alon ngayon mga kabayan, no? Medyo malakas pampas. Wala lang kuan. Hindi naman malakas yung hangin, yung alon lang. Paano? Sa atin sa Pilipinas pagka ganito, wala na. Naligo na tayo. Bukol. Papa! Yan. Ditong puno, wala din dito mga halaman. Tapos puro lang mabato dito. Malamig dito sa buong taon. Kaya mo kaya dito mabuhay mga kabayan at manirahan dito sa Greenland? Ganito, pag lalabas ka, kailangan mo magsuot ng jacket, bonnet. Tapos pagkasama mo yung pamilya mo mga kabayan, wala ka na iba dito pasyalan, kundi ito lang, dagat. Tapos yung mga bahay, titingnan yung mga bahay mga kabayan, ganyan na ako nakapatong sa mga bato. Tapos wala din dito malalaki mga mall. Yung mayroon lang dito, mayroong isang mall dito, hindi sa kalakihan. Tapos grocery, ganyan lang po dito yung pasyalan. Tapos yung kuan nyo dito mga kabayan, yung gagawin nyo dito kadalasan sa winter, halos sa loob lang kayo ng bahay. Pag summer naman dito, ito pwede kayong mag-fishing. Tapos pwede kayong mag-travel dito sa mga dagat. Sa summer, mas marami kang magawa kasi walang kuan dito, walang lubog yung araw, hindi lumulubog. 24 hours yung araw sa summer. Pag winter naman, kakaiba. Kasi maiksi lang yung oras ng may araw, tapos yung liwanag. Gaya nito, alas 3 na mga kabayan, no? Madilim na. Halos wala nang araw na makikita dito. Isa sa dahilan mga kabayan kung bakit kinuha ko yung pamilya ko, dahil na-homesick ako dito. Ang lugar kasi dito ay napakatahimik, walang gulo, pero presko yung hangin dito mga kabayan. At saka pag nandito ka na sa lugar na ito mga kabayan, ay wala ka na talagang ibang mapuntahan kung hindi ka sasakay ng eroplano, barko, or helicopter. Dahil dito sa Greenland ay wala siyang konektadong kalsada. Kung pupunta ka sa kabilang bayan or sa kabilang city, kailangan mo pong sumakay mga kabayan talaga ng helicopter, barko, or eroplano. Kaya dito sa Greenland, yung buhay mo dito ay paikot-ikot ka lang dito mga kabayan, no? Kung saan city ka man. Ako nandito ako sa Nok City mga kabayan, pero nung mag-isa lang ako dito ay talagang nalungkot ako. Hindi naman sa nalungkot mga kabayan dahil yung pamilya ko ay na-miss ko. Dahil ang lugar dito mga kabayan ay talagang napakatahimik mga kabayan, malayo talaga sa gulo. Kaya maganda dito sa Greenland. Diba? Nakuha kami ng gandang mga bato. Wow! May mga bato. Mga bato, oh. Parang ano Ay, sa grabe, oh. kaso dito. Ang ganda ng bato. Oh. Say mo, day, lagay mo dito. Lagay mo, panga mo man yan. Kay mama din kasi sa ito daw. Mami, play Maya. Wow! One more. Ay, balik dako man na. Ito. Papa ha, papa. Yes. Ano to? Grabe. Parang tinapay. Tinapay, no? Parang kuwan na. Tinapay na. Pag nasunog. Ito lang yung libangan namin dito mga kabayan. Pile lang ng bato. wala nang ibang kuwan dito. Maganda yung mga bato nila, oh. Yan, makinis. Parang suwa. Parang ano siya. Oh, Pakita mo. parang ano. Ano daw na bato ito mga kabayan, no? Wow. Bilog. Yan, Maya. Oh, yan. Bigyan kita, Maya. Lisyo. Okay. Yeah. Ha? Wow, anak. Why? Baka ano ni siya pang? Yung Terry. So, nakita na bato yung may anak white ko? pa, oh. Green, oh. Ginto yan. Anak ni Axel doon. Ibang klase yung mga bato nila, oh. Makinis. Yan. Grabe, Axel. Tugasin natin para malinis yan. Grabe, oh.
Tigugasin Parang ko. tinapay, no? Huwag na makukas. Ang bigat niyan, ma. Bigat. Kaya mo to. Bago na po. Ikatalan niyan. Layo, ma. Ano? Ayun. Dito. May nakita daw si Axel na bato. Oh, may bato dyan, oh. Color violet, purple. Ayan. So dito mga kabayan, yung mga bato nila kakaiba yung mga bato dito. Ayan po yung bato dito. Ito, ang laki. Ang bigat ng bato. Tapos Green. Green. Baka ano, kay Thanos yan. Ito, Hindi. violet. Purple. So dito mga kabayan, yung bato nila dito, yung sa mga bundok, hinahalo sa mga metal para pang patibay. Tapos, yung tinatawag nila ditong minerals sa Greenland. Kasi nakapagtrabaho ako doon sa isang shop nila doon, nagkabit kami doon ng mga smoke detector. Nakita ko doon mga kabayan, yung klase-klase ng mga bato, mayroon doon parang mga yellow, tapos ang tigas siya, kumikintab, mayroong puti, Yan pala. may mga kristal. Doon ako nakakita talaga mga kabayan, yung ruby, nakita ko yan din doon sa may kwan nila shop. Pero mga sample lang siya na biniyak. Tapos mayroon silang mga picture na mga report na ito sa part ng Greenland, sa East, West. Pag kinukunan nila ng sample, tinitesting nila muna doon yung pinagtrabuhan namin na kwan doon, shop. Tapos pinapadala nila sa Canada, hinati-hati nila sa maliit. Tapos pinoproseso nila mga kabayan, pinapadala nila sa Canada. Pag pasado mga kabayan na may content siya ng mga, hindi ko alam kung ano yung mga halo dyan mga kabayan, no, para sa pangpatibay. Ayun, binabalikan nila at kukunin nila yun, magmamining. Kasi dito sa Greenland may mining dito ng mga minerals. At isa din sa kayamanan nila dito yung minerals, yung mga bato. Kaya kung napapansin nyo, yung lugar ng Greenland kahit mabato lang siya, pero mayaman sila dito sa minerals, lalo na yung mga ruby. Dito sa Greenland mayroon dito mga bayan, no? Kaya magtataka kayo, kahit yung lugar nila ay walang puno, walang mga tanim, pero ang nagpapayaman sila sa kanila talaga yung minerals, yung isda, yan. So kaya yung US gusto nga bilhin itong Greenland dahil nga dito na-discover nila na mayroon palang minerals dito. May mga taga-Canada din dito na pumupunta pa para i-testing lang yung bato kasi may mga kumpanya mga kabayan na pumupunta dito. Tapos ayun, binibenta ata yun ng gobyerno. Hindi ko lang ano kung paano yung ang kwan dyan. Basta ang mga bato dito, minsan kung pumunta kami ng bundok, nag-hiking kami, may mga dikit-dikit na kumikintab siya. Tapos mayroong ibang part na kwan talaga siya, makinis siya mga kabayan, yung parang granite talaga siya, na buo na siya mga kabayan. Mayroon akong nakikita doon. Kaya dito sa Greenland, yung bato nila, ginagawa din nila na sa mga bahay, yung sa mga concrete, yan. Ingat po kayo palagi. And God bless you all po. Sakay daw sa Maya. Sakay daw si Amaya. Yun. Pauwi na po kami mga kabayan. Pabalik na kami sa bahay. Pero dadaan muna kami ng mall. Kasi kakain kami doon. Ito lang kasi yung pasyalan namin dito. Chocolate. Okay. Chocolate. Like niya daw chocolate niya Maya. We will buy chocolate. Yes. Okay. We gonna buy chocolate. Amaya, want to eat chocolate? Yes. Okay. Papa. Yes. Kuya. Ha, kay kuya daw lollipop. Okay. We gonna buy Yes. lollipop for kuya Yes. and chocolate for Amaya. Yes. How about papa? Chicken? Yes. Mommy. Chicken mommy. Mommy also eat chicken? Yes. Okay. Bye-bye. Bye-bye.